Pagkatapos ng ilang araw na bakasyon sa bahay ng matagal kong kaibigan sa Cavite, bitbit ko ang ngiti at pasalubong na prutas nang bumaba ako ng tricycle sa tapat ng bahay namin sa Quezon City. Gabi na, kaya inaasahan kong makikita kung bukas ang ilaw sa terrace at maririnig ang tunog ng TV sa loob. Pero paglapit ko, tumigil ako. Tahimik. Walang ilaw, walang ingay. Sa halip na karaniwang tanawin ng tahanang may buhay, bumungad sa akin ng mga kahon. Mga kahon na may pangalan ko. Nakakalat sa harap ng gate, parang basura. Nandoon ang mga lumang photo frame namin ni Marco, ang anak kong pinaghirapan kong mapagtapos. May una na kong tinahipan noong bagong kasal kami ng yumaong asawa ko at ang lamparang ginagamit ko tuwing nagdadasal sa gabi. Lahat iyon, iniwan lang sa labas, malamig at walang halaga. Sa ibabaw ng isang kahon, may nakadikit na papel. 6 na salita lang, sulat kamay ni Marco. Pasensya na ma, wala nang espasyo para sa'yo. Walang tuldok, walang paliwanag. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon, hawak ang papel habang pinakikinggan ng tibok ng sarili kong dibdib. Hindi ako umiyak, hindi ako kumatok, parang napako ang mga paa ko sa semento. Wala akong naramdaman kundi isang tahimik na kirot na lumusot hanggang buto, yung uri ng sakit na hindi sumisigaw pero maririnig mo sa loob mo. Dahan-dahan kong binuhat ang maleta kong nakasandal sa poste. Maingat kong inilagay sa loob ng isa sa mga kahon ng mga litrato. Kinuha ko rin ang lampara at inipit sa braso ko. Lumakad ako palayo, walang lingon. Sa kanto, huminto ako at tumingin muli sa bahay. Madilim pa rin, walang gumalaw sa kurtina. Para bang kahit hangin ay ayaw pumasok sa lugar na yon. Doon ko naramdaman, hindi lang ako itinaboy sa bahay. Para bang binura nila ang pagkatao ko, tahimik pero totoo. Nakarating ako sa maliit na park sa tabi ng barangay hall. May lumang bangko roon, doon ko ipinatong ang mga dala ko. Huminga ako ng malalim. Ganito pala yung pakiramdam ng mawalan ng tahanan habang buhay pa. Bulong ko sa sarili. Ang gabi ay malamig, ngulit ang tahimikan, mas malamig pa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nung gabing yun. Dala-dala ko lang ang maleta, ang lampara at ilang alaala na hindi ko na alam kung may halaga pa. Naupo ako sa bangko sa tabi ng barangay garden. Doon ko madalas tumulong dati tuwing linggo. Dati, sinasamahan ako rito ni Marco nung bata pa siya. Tinuruan ko siyang magtanim ng kamatis at kapag napagod, sabay kaming kakain ng tinapay sa ilalim ng puno. Ngayon, ako na lang ang nandito. At habang naririnig ko ang kaluskus ng mga dahon, parang bumalik lahat ng alaala na pilit kong iniiwasan. Hindi ko alam kung masakit dahil sa ginawa nila o dahil matagal ko nang alam na unti-unti na nila akong itinataboy. Hindi ko lang kayang aminin. Madaling araw na nang napilitan akong umalis. Lumakad ako papuntang kanto at sumakay sa unang jeep papuntang San Mateo. Hindi ko alam kung bakit roon. Siguro dahil gusto ko lang mapalayo, kahit kaunti. Sa tabi ng kalsada, nakita ko ang bagong townhouse na binag-uusapan dati ni na Marco at Lara, ang asawa niya. Naaalala ko pa nang sinabi nila sa akin, "Ma, kapag nakaipon kami, lilipat kami dyan malapit lang sa trabaho." Habang nakasakay ako sa jeep, napatingin ako sa labas. Sa bintana ng isang unit, nakita kong may ilaw. Sa loob, si Marco. Nakaupo sa mesa, kaharap si Lara. May hawak itong folder at nakangiti. Si Marco, seryoso, pero tahimik lang. Tila napipilitan sa bawat tanggo niya. Pinagmasdan ko sila mula sa malayo. Ang halakhak ni Lara, ang pag-iimas ni Marco ng tingin at ang maliit na pag-ikot ng kamay niya sa taasan ng kape. Mga kilos na kilala ko. Kilala kong pagod siya, naguguluhan, pero hindi nagsasalita. At doon, parang nabuo sa isip ko ang lahat. Yung mga pagkakataong si Lara na ang nagbabayad ng mga bayarin, na siya na ang humahawak ng papeles ng bahay,
Yung mga sandaling iniiwas ng usapin si Marco pagtungkol sa lupa o titulo, lahat ng mga palatandaang tinuring kong maliit, ngayon, malinaw na hindi ito aksidente, plinano nila yun. At ako ang nanay na nagturo sa anak kung paano magtanim, ang siya ngayong tinanggal sa sariling ugat. Tahimik akong bumaba ng jeep. Sa bawat hakbang, ramdam kong may bigat na hindi basta pagod, kundi pagtataksil. Kinabukasan, maaga akong gumising sa upuang bakal ng maliit na waiting shed malapit sa palengke. Hindi ako nakatulog ng maayos, marahil ay dahil sa lamig o dahil sa bigat ng iniwan nilang salita. Wala nang spaso para sa'yo. Kinuha ko ang cellphone ko, patay na. Wala akong charger kasi inisip kong ilang araw lang naman akong mawawala. Kaya naglakad ako papunta sa Quezon City Public Library. Alam kong may mga saksakan doon at higit sa lahat may katahimikan. Pagdating ko, naupo ako sa gilid ng bintana. Habang nagcha-charge ang cellphone, pinanood ko ang mga taong pumasok at lumabas, abala sa kani-kanilang mundo. Nang bumukas ulit ang screen, iisang notifikasyon lang ang lumabas. Missed call mula kay Marco, kagabi ng 11:00. Walang text, walang voice message, parang tawag na walang intensyong sagutin. Pinatay ko ulit ang screen at ipinasok sa bulsa. Saka ko narinig ang isang pamilyar na boses. "Nena, ikaw ba yan?" Paglingon ko, halos hindi ko makilala si Tess, dating katrabaho ko sa insurance office noong araw. Medyo pumuti na ang buhok pero pareho pa rin yung tikas at tapang sa kilos. Palangiti pa rin pero may kabigat sa mata. "Nako, ang tagal nating di nagkita," sabi niya sa bayakap. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti ako ng tipid. "Nagpapahinga lang sandali." Alam kong alam niya, may ibang ibig sabihin yun. Nag-alok siya ng kape mula sa vending machine ng library at naupo kami sa may gilid ng bintana. Nagkwentuhan muna kami tungkol sa mga tuhod na madaling sumakit at sa hirap ng panahon. Pero makalipas ang ilang sandali, lumapit siya ng bahagya at bumulong. "Alam mo ba, nakita ko si Lara nung isang linggo sa property event sa Ortigas. Ang saya-saya pa, sabi ibebenta raw yung bahay at lilipat daw sila sa bagong subdivision." Parang biglang humigpit ang dibdib ko. Hindi ako agad nakasagot. Tinignan lang ako ni Tess at nagbago ang tono ng boses niya. "Nena, may mali rito. Sigurado ka bang nasa pangalan mo pa yung bahay?" Tahimik lang ako. Parang may bumagsak sa loob ko. At doon unang tumama sa akin ang katotohanang matagal ko nang tinatakasan. Baka hindi lang ako itinaboy, baka pati pangalan ko unti-unti na ring binubura. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Tess, para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ko na kayang umupo pa ron. Sa bawat tiktak ng orasan ng library, pakiramdam ko ay may kumukuha ng parte ng pagkatao ko. Tahimik pero tuluyan. Paglabas ko, binigyan ako ni Tess ng calling card. "Kung gusto mo magpatulong, tawagan mo ako ha. Huwag kang magtiis mag-isa." Tumanggulag ako at nagpasalamat. Lumabas ako ng library at naglakad papuntang Cubao. Doon, may lumang opisina ako sa itaas ng dating bookstore, isang lugar na matagal ko nang di nababalikan mula nang pumanaw ang asawa kong si Mang Resty. Dati kong ginagamit yun na bilang maliit na consulting space para sa mga senior na nangangailangan ng tulong sa mga dokumento at pensyon. Dati kong ginagamit yun na bilang maliit na consulting space para sa mga senior na nangangailangan ng tulong sa mga dokumento at pensyon. Pagdating ko sa harap ng lumang gusali, kinapa ko ang susi sa bulsa ng bag ko. Hindi ko alam kung bakit dala ko pa rin yon. Nang ipinasok ko sa seradura, lumang tunog ng kalawang ang bumungga sa akin. Pero pagpasok ko, naamoy ko pa rin ang pamilyar na halimuyak ng lumang papel, tinta at lemon oil na ginagamit ko noon sa paglilinis ng mesa. Ang mga istante punong-puno pa rin ng folder at mga lumang ombelope. Dahan-dahan kong hinaplos ang mga ito, parang hinahanap ang bahagi ng sarili kong naiwan dito.
Pagbukas ko ng isang drawer, may natagpuan akong lumang ombelope na may markang titulo ng bahay. Hinugot ko ang mga papeles, ang notarized copy ng titulo at ang orihinal na kasunduan naming mag-asawa ng bilhin namin ng bahay. Nakalagay pa ron, kung pumanaw ang isa, mananatiling pag-aari ng natitirang asawa. Walang pangalan ni Marco, walang co-owner, lahat sa akin nakapangalan. Pero nang tinignan ko ang mga pinakabagong resibo ng tubig, kuryente at amilyar, ibang pangalan na ang nakalagay, si Lara. At sa ibabaw ng isang kopya, may pirma. Hindi pirma ko. Hindi ako umiyak. Hinugot ko ang maliit na fireproof safe sa ilalim ng mesa at inilagay ko ron ang mga dokumento, titulo, kasunduan, ID at huling ITR na nakapangalan pa sa akin. Sinigurado kong nakalock yun. Habang nakaupo ako, dahan-dahan kong pinikit ang mga mata. Akala nila tapos na ako, pero hindi nila alam nasa akin pa rin ang katotohanan. Kinabukasan, bitbit ko ang envelope na puno ng mga dokumento, dumiretso ako sa opisina ni Tess sa Mandaluyong. Habang nakasakay sa bus, pinagmamasdan ko ang mga taong nagmamadaling sa sidewalk. Lahat may pupuntahan, lahat may direksyon. Ako lang yata ang wala. Pero sa ilalim ng kaba, may halong tapang. Hindi na ako babalik sa pagiging tahimik na ina na palaging nauuna ang pag-unawa kaysa paglaban. Pagdating ko sa opisina, sinalubong ako ni Tess ng seryosong tingin. "Halika nena," sabi niya, "may ipapakilala ako sa'yo." Pinapasok niya ako sa maliit na meeting room. Malamig, maayos, amoy kape at bagong print. Ilang sandali pa, dumating ang isang babae. Mga sing edad ko siguro, pero ramdam mo agad ang bigat ng karanasan sa bawat galaw. Maiksi ang buhok, may salamin, at may aura ng otoridad. "Ito si Attorney Ligaya Robles," sabi ni Tess. "Dati kong kasamahan, espesyalista sa mga kaso ng senior na naagrabyado sa pagmamay-ari o mana." Mumiti siya sa akin at inalok akong maupo. "Ipinakita sa akin ni Tess ang mga dokumento mo." "Mabigat to, Aling Nena," sabi niya habang binubuklat ang mga papel. "Pero isa lang ang malinaw, ikaw pa rin ang legal na may-ari. Lahat ng ginawa nila, gaya ng pagpapalit ng pangalan sa mga bills at pirma na hindi mo ginawa, hindi yun valid. Pwede nating gamitin yan laban sa kanila." Tahimik lang ako nakatingin sa kanya. Ramdam kong nanginginig yung kamay ko, pero hindi dahil sa takot, kundi sa paghahalong ginhawa at galit. "So, may laban pa ako?" Mahina kong tanong. Tumanggo si Attorney Ligaya. "At hindi lang basta laban. Ire-record natin sa munisipyo at sa Register of Deeds para hindi na nila magalaw ang titulo. Gagawa tayo ng cease and desist letter na ipapadala sa anak mo at sa asawa niya. Kapag may gumalaw pa, automatic yung magiging kaso ng falsification." Habang nakikinig ako, parang unti-unting nabubuo ulit ang katahimikan sa loob ko. Hindi na tahimik ng pagsusuko, kundi tahimik ng isang taong muling tumitindig. "Hindi ko gusto ng gulo," sabi ko sa dulo, "pero gusto kong maramdaman nilang mali ang ginawa nila." Ngumiti siya sa akin, mahina pero matatag. "At mararamdaman nila yan, Aling Nena, isa-isa. Ilang araw lang ang lumipas pero pakiramdam ko'y buwan na ang dumaan sa bawat tunog ng printer sa opisina ni Attorney Ligaya. Naririnig ko ang paghigpit ng hangganan sa pagitan namin ni Marco at Lara. Eto na yung cease and desist letter," sabi niya habang ilaabot yung papel. "Legal na babala na ikaw pa rin ang may-ari. Kapag pinilit pa nilang galawin ng bahay, may kasong haharapin sila." Tahimik akong tumanggo habang pinagmamasdan ng pirma ko sa ibaba. Matagal na akong hindi nakakapirma ng may ganitong tapang. Sa tuwing pimipirma ako noon, lagi para sa anak ko, sa matrikula, sa utang, sa papeles ng bahay. Pero ngayon, unang beses kong pumirma para sa sarili ko. "May isa pa tayong hakbang," dagdag ni Attorney Ligaya. "Ipapa-flag natin sa Register of Deeds at sa barangay para kung sakaling may mag-apply ng bentahan o loan gamit ang pangalan mo, automatic na mahaharang." Si Tess naman ang nag-asikaso sa mga kopya.
Inayos niya ang bawat sobre, tig-iisa para sa anak kong si Marco at sa manugang kong si Lara. Ipapadala yun sa kanilang opisina. Mabilis to, within the week matatanggap nila, sabi niya habang nilalabyan ng tatak ang mga envelope. Habang pinapanood ko sila, tahimik akong nagdasal sa isip. Panginoon, hindi ko hinihinging ang ganti. Ang gusto ko lang ang katotohanan. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa lumang opisina ko, narinig ko ang unang tunog ng cellphone ko matapos ng ilang araw na katahimikan. Si Marco, tumatawag. Tumigil ako. Hinayaan kong bumagsak hanggang sa tumigil. Ilang minuto pa, tumawag ulit. Hanggang sa ika-6 na beses. Sa huli, isang mensahe ang pumasok mula sa Lara. Hindi mo kailangang gawin to, Ma. Pwede naman pag-usapan. Matagal kong tinitigan ang screen. Sa una, gusto kong sagutin. Pero naalala ko ang gabi natagpuan ko ang mga gamit ko sa labas ng bahay. Ang lamig ng semento, ang bigat ng katahimikan, kaya isang linya lang ang isinulat ko pabalik. Lahat ng ginagawa ko, may dahilan. At pinatay ko ulit ang cellphone. Wakas, ako na ngayon ang may hawak ng kwento. Hindi na ako ang tinatanggal. Ako na ngayon ang nagtatakda kung sino ang aalis. Lumipas ang 3 araw bago ko muling nakita si Marco. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya, pero nang marinig ko ang katok sa pinto ng lumang studio, alam kong siya yon. Ang tindi ng kabog ng dibdib ko. Parang lahat ng sakit na pinigilan kong ilabas ay biglang gustong kumawala. Pagbukas ko, nandun siya. Nakasuot ng puting polo. May maitim na eye bags at may hawak na papel. Hindi siya nagsalita agad. Tumango lang. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Tumagilid ako at pinabayaan siyang pumasok. Hindi bilang pag-aanyaya, kundi bilang patunay na hindi ako natatakot. Umupo siya sa upuang dati kong ginagamit para sa mga kliyente. Ako naman, nanatiling nakatayo. Tanggap ko na yung sulat. Sabi niya. Hindi ko alam na ganito na pala kalala. Si Lara lang kasi... Hindi ko siya pinatapos. Si Lara lang, Marco? Mahinahon pero mabigat kong tanong. Yun din ba ang dahilan kung bakit nilagyan mo ng tip ang mga gamit ko sa labas? Dahil si Lara lang? Tumingin siya sa sahig, parang batang napagalitan. Hindi ko alam kung paano tatapusin to, Ma. Hindi ko gustong mapunta sa ganito. Akala ko, kaya kong ayusin ng tahimik. Tahimik akong lumapit sa mesa. Kinuha ang isa sa mga dokumentong nakakalat. Ang kopya ng titulo ng bahay. Tahimik? Habang nililipat niyo ang pangalan sa mga bayarin? Habang pinalitan niyo ang address ko sa mga sulat ng kuryente? Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sagot. Ayoko lang ng gulo. Napangiti ako. Pero may luha sa gilid ng mata ko. Hindi mo sinadya. Pero nagawa mo. Alam mo, Marco, minsan hindi kailangan ng galit para manakit. Minsan yung katahimikan mo na, sapat na yun para tuluyang mawala ng boses ang isang ina. Hindi siya kumibo. Kita kong kumikibot ang panga niya. Parang gustong umiyak pero pinipigil. Sa wakas, nagtaas siya ng tingin. Anong gusto mong gawin ko, Ma? Wala, sagot ko. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko kailangan ng pag-amin. Ang gusto ko lang ay maramdaman mong mali ang ginawa mo at huwag mo nang gawin to sa iba. Pagkatapos noon, tumalikod ako at binuksan ng pinto. Pwede ka nang umalis, Marco. Tahimik siyang tumayo, naglakad palabas. Hindi na siya lumingon. At sa unang pagkakataon, hindi ko rin siya pinigilan. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si Marco sa studio, tahimik ang lahat. Walang tawag, walang mensahe. Parang ang katahimikan na isang manipis na pader na naghihintay ng kaluskos. Pero alam kong hindi pa tapos. Ang mga taong sanay mang-angkin, hindi basta sumusuko.
Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papel sa mesa, may kumatok na lalaki. Courier. May dalang puting sobre na nakapangalan sa akin. Walang return address. Pagbukas ko, ang laman ay sulat mula sa isang real estate company sa Quezon City. Nakasaad doon, Request for Pre-Sale Evaluation for Property under the name of Marco and Lara de la Cruz. May kalakip pa itong mga kopya ng dokumento na tila galing mismo sa bahay ko. Ang titulo, pinalitan ng peke kong perma. Hindi ako nataranta. Tinawagan ko agad si Tess. Tess, gumalaw na sila. Halos hindi ko natapusin ang paliwanag, alam na niya. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Pupuntahan ko si Attorney Ligaya ngayon din. Ilang oras lang ang lumipas, magkasama na kami ni Tess sa opisina ng abogada. Binasa ni Attorney Ligaya ang mga papel at napailing. Ganito talaga kapag sanay sa madaling paraan, akala nila hindi makikita. Kumuha siya ng bagong form, pinirmahan at ipinafile sa Register of Deeds at sa Barangay Hall. Ito ang second level restriction. Kahit sino pa ang magtangkang ibenta o ipangloan ng bahay mo, kailangang personal mong pirmahan. Hindi tatanggapin ang kahit anong kopya. Habang nag-aayos niya ang mga dokumento, napangiti ako ng marahan. Hindi ngiti ng ganti, kundi ng lakas. Salamat, attorney. Hindi ko alam na may ganitong paraan para lumaban ng maayos. Marami sa ating kababaihan, tahimik lang inaapi dahil akala nila wala silang laban. Pero tandaan mo, Aling Nena, ang tahimik na babae na may papel at katotohanan, mas malakas pa yan kaysa sa sigaw. Kaginabihan, habang umuulan sa labas, naglakad ako papunta sa bintana ng studio. Tinignan ko ang kalye at parang naramdaman kong may parating na pagbabago. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang dating ina na kayang tablahin ng isang sulat sa pintuhin. Linggo ng hapon, kakagaling ko lang sa simbahan nang mapansin kong may nakatayo sa labas ng studio. Si Marco. Basang-basa ng pawis. Halatang hindi na natulog ng maayos. Nakaitim na polo at bitbit ang isang maliit na sobre. Ma, mahinahon niyang sabi. Pwede ba ulit tayong mag-usap? Tiningnan ko siya. Hindi ako galit, pero wala na rin yung lambing sa mga mata ko. Kung tungkol sa bahay, nasabi ko na ang lahat. Hindi tungkol doon, sagot niya, pero halatang nanginginig ang kamay niya. Si Lara kasi, natatakot. Sabi niya, baka daw masira ang pangalan namin sa trabaho, baka may kaso pa. Tumahimig ako sandali. Hindi siya natatakot dahil nagkamali. Natatakot siya dahil nahuli. Huminga siya ng malalim. Ma, ayoko ng gulo eh. Kaya ako pumunta rito para ayusin to. Pwede ba nating iurong yung reklamo? Hindi na mauulit. Napahigpit ako sa hawak kong bag. Marco, sabi ko, ilang beses mong ginamit niyang salitang ayusin. Pero ang totoo, gusto mo lang takpan ng kasalanan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang sagot. Gusto ko lang bumalik sa dati. Sa bahay, sa... Hindi na tayo makakabalik sa dati. Putol ko. Dati, anak kita na pinagkakatiwalaan. Ngayon, anak kita na kailangang bantayan. Hindi siya nakasagot. Tiningnan niya ako na parang may gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Sa halip, iniabot niya sa akin ang sobrang dala niya. Ito, para sa'yo, galing kay Lara. Binuksan ko iyon. Laman ay isang liham, maigse, formal, at malamig. Hindi ko alam kung bakit mo kailangang idaan sa abogado ang lahat. Pwede naman nating pag-usapan. Pero kung gusto mong lumaban, handa rin ako. Tahimik kong ibinalik ang papel kay Marco. Sabihin mo sa asawa mo, sabi ko, hindi ko kailangang makipaglaban. Tapos na. Ang laban ko, matagal nang panalo. Nung araw na pinili kong hindi manahimik. Tumanggo siya, mabagal at halos pabulong na nagpaalam. Sana isang araw, mapatawad mo ako, ma. Ngumiti ako ng bahagya. Mapapatawad kita, anak, pero hindi ko na ibabalik ang tiwala. Ang tiwala, kapag nilapastangan, hindi na ibinabalik. Itinatama lang. At doon ko naramdaman, wala na akong luha. Wala na akong takot. Ang natira na lang ay katahimikan na may lakas.
Makulimlim ang langit nung araw na tinawagan ako ni Tess. Nena, kailangan mong pumunta rito sa opisina ni Attorney Ligaya. May nakita kaming bago. Mahinahon pero mabigat ang tono niya. Ramdam kong hindi iyon magandang balita. Pagdating ko, nadatnan kong parehang seryoso ang mukha ni Tess at Attorney Ligaya. Sa mesa, nakalatag ang ilang pahina ng mga dokumentong mukhang bagong print. Ano yan? Tanong ko, halos hindi humihinga. Application form ng housing loan, sa pangalan mo at ni Marco. Parang biglang nawala ang ingay ng mundo. Ano raw? Halos pabulong kong sabi. Oo, nag-apply ang anak mo ng loan gamit ang pangalan mo, pati ang kopya ng lumang ID mo. May pirma na ginaya. Tinignan o ang dokumento. Sa unang tingin, mukha talagang akin ang pirma. Pero alam kong hindi. Masyadong malinis, masyadong pantay. Hindi ganyan ang sulat ng taong nanginginig ang kamay sa edad ko. Hindi lang ito simpleng panlilinlang. Krimento, nena. Forgery at fraud. Tahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa o iiyak. Ginamit niya ang pangalan ko para mangutang? Tumanggu si Attorney Ligaya. At kung hindi tayo agad kumilos, baka mapasa kamay ng bangko ang titulo ng bahay mo. Mabilis siyang kumilos. Kumuha ng folder, nag-type ng reklamo at naghanda ng formal complaint sa bangko at sa piskalya. Ito ang magbabantay sa'yo, sabi niya habang pinirmahan ko ang affidavit. Habang pinagmamasdan ko siyang nagsusulat, napatingin ako sa bintana. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Naalala ko bigla si Marco nung bata. Palaging takot sa kulog, palaging humahawak sa kamay ko. At ngayon, siya na ang kumikidlat sa buhay ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa to, sabi kong mahina. Ngumiti si Tess at hinawakan ang kamay ko. Kaya mo, nena. Hindi na ito para patunayan mo kung gaano ka nasaktan. Ito na yung panahon para ipakita mo kung gaano ka matatag. Tumanggo ako. At sa unang pagkakataon, hindi ko na gustong umiwas sa laban. Ngayon, ako na mismo ang haharap. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ni Attorney Ligaya sa bangkong nakalagay sa dokumento, Ortigas Branch. Malamig ang loob, amoy kape at papel at puno ng mga taong nakasuot ng blazer na parang walang pakialam sa mundo. Pero sa araw na yon, dala ko ang bigat ng pangalan kong ginamit ng sarili kong anak. Nilapitan kami ng manager nang ipakilala ni Attorney Ligaya ang sarili. Ito si Aling Nena de la Cruz, wika niya, ang tunay na may-ari ng account na ginamit para sa loan application na ito. Gusto naming makita ang file ng aplikasyon. Nagkatinginan ng mga staff. May halong kaba at pagtataka sa mga mata nila. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang assistant manager dala ang folder. Binuksan ni Attorney Ligaya at agad kong nakita ang kopya ng ID ko, ang peke kong pirma at mga resibong may pangalan ko pero ibang contact number at email. Ginoo, mahinahon pero matatagang tono ni Attorney Ligaya. Ang dokumentong ito ay peke. Ang pirma, hindi kay Aling Nena. At kung itinulay ninyo ang loan, may pananagutan ang bangko. Namutla ang manager. Naku, attorney, pasensya na po. Hindi pa naman approved ang loan. Pending pa po sa validation. Nagpirma ako ng affidavit sa harap nila. Ito ang katibayan na hindi ako sang-ayon sa anumang transaksyon na may ganitong nilalaman, sabi ko. Nilagyan nila ng stamp. Fraud flagged. Pagkatapos, inabot sa akin ni Attorney Ligaya ang kopya ng complaint. Ito, nena, ihahain natin sa opisina ng fiskal mamaya. Sa oras na gumalaw pa si Marco, automatic siyang masasangkot sa kasong kriminal. Tahimik akong napaupo. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Hindi lang ito usapang bahay o pamilya. Krimen na. At ang gumawa, anak ko. Habang naglalakad kami palabas ng bangko, naramdaman kong nanginginig ang tuhod ko. Attorney, sabi ko mahina, hindi ko kayang makita siyang makulong. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi natin gustong ikulong ang anak mo, Aling Nena. Ang gusto natin, matigil ang pang-aabuso. Kapag walang hangganan, mauulit lang.
Paglabas namin sa main door, sumalubong ang malakas na ulan. Sa bawat patak, parang binubura ng langit ang mga bakas ng kahapon. Pero alam kong hindi ulan ang lilinisin ng nangyari, kundi ang katotohanang dala ko ngayon sa mga kamay ko. Kinabukasan, maagang kumatok si Tess sa pinto ng studio. May dalang folder at mukhang hindi nakatulog. Nena, sabi niya, kailangan nating pumunta kay Attorney Ligaya. Dumating na ang tugon nila. Habang nasa jeep kami papuntang Mandaluyong, hindi ko alam kung kaba o galit ang nararamdaman ko. Ang lakas ng hangin sa bintana pero mas malakas ang tibok ng puso ko. Pagdating namin sa opisina, sinalubong kami ni Attorney Ligaya na may hawak na makapal na sobre. Ito ang sagot mula sa abogado ni na Marco at Lara, sabi niya habang binubuksan ng dokumento. Basahin mo. Kinuha ko iyon at dahan-dahang binasa. Ayon sa aming kliyente, walang intensyon na manloko. Ang ginawang loan ay may verbal na pahintulot ng kanilang ina at ang mga papeles ay pinapirmahan sa pamamagitan ng electronic signature, alinsunod sa pagsang-ayon niya. Napatigil ako. Electronic signature? Hindi ako marunong mag-email. Napahawak ako sa noo ko. Ni cellphone nga, hirap akong gamitin. Tumanggo si Attorney Ligaya. Alam ko, kaya malinaw na peke ito. Pero mas matindi rito, may kalakip silang alok. Nakasaad dito na kung handa kang iatras ang kaso, babayaran ka nila ng kalahating halaga ng bahay bilang pagbati at pagsasaayos ng pamilya. Napangiti ako, pero hindi sa tuwa. Binibili nila ang konsensya ko. Ganyan talaga ang mga taong sanay na pera ang sagot sa lahat, sabi ni Tess. Akala nila, lahat pa din bayaran, pati dangal. Tumayo ako, kinuha ko ang ballpen ni Attorney Ligaya at sa mismong liham isinulat ko. Hindi pera ang kailangan ko, katotohanan lang. Ngumiti si Attorney Ligaya. Maganda yan, isasama ko yan sa counter statement. At mula ngayon, hindi na sila pwedeng lumapit o makipag-ugnayan ng walang abogado. Habang nilalagda ko ang pirma, ramdam kong nanginginig pa rin ang kamay ko, pero hindi na sa takot. Sa bawat linya ng tinta, parang may hinahabi akong bagong lakas. Paglabas namin ng opisina, huminga ako ng malalim. Tess, sabi ko, matagal kong inisip kung anong pakiramdam ng lumaban. Akala ko nakakatakot, pero ngayon, parang nakakahinga. Ngumiti siya. Dahil ngayon lang ulit narinig ng mundo ang boses mo, Nena. At sa sandaling iyon, alam kong kahit anong gawin ni na Marco at Lara, hindi na nila kayang bawiin yon. Isang linggo ang lumipas bago naganap ang harapang meeting. Tinawag ni Attorney Ligaya si Marco at Lara para sa formal na conference bago tuluyang umakyat ang kaso sa korte. Pagdating nila, ramdam agad ang tensyon sa loob ng silid. Malamig ang aircon pero mainit ang hangin ng galit at hiya. Tahimik akong nakaupo sa tabi ni Attorney Ligaya. Si Marco, nakayuko, hindi makatingin. Si Lara naman, maayos ang ayos, naka-blazer, maayos ang buhok, pero halata ang kaba sa mata. Salamat sa pagpunta. Mahinahon pero matatag na bungad ni Attorney Ligaya. Ngayon, malinaw nating tatalakayin ang mga dokumentong sinugmite ng aking kliyente, si Aling Nena de la Cruz. Isa-isa niya nilatag sa mesa ang mga ebidensya. Ang tunay na titulo, ang peking nilang kopya, ang forged signature at ang report mula sa bangko. Makikita niyo ito, patuloy ni Attorney Ligaya, na ginamit ang pangalan ni Aling Nena nang walang pahintulot. Hindi ito simpleng misunderstanding. Ito ay falsification at attempted fraud. Hindi kumibo si Lara, pero sa gilid ng mesa, nakikita kong kumikibot ang panga niya. Si Marco naman parang gustong magsalita pero pinigilan ng hiya. Ma, mahinahon niyang sabi wakas, hindi ko alam na naging ganito kalaki ang problema. Si Lara lang. Naputol siya ni Attorney Ligaya. Hindi mo kailangang sisihin ang asawa mo, Marco. Lahat ng dokumento ay pinalagaan sa ilalim ng pangalan mo. Bilang abogado, malinaw sa batas, may pananggutan ka. Tumahimik ang silid. Naririnig ko lang ang mahinang ugong ng aircon.
Tumingin ako kay Marco at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang anak kong binubuhat ko nung bata pa siya. Nakita ko isang lalaking nagkamali. Hindi dahil sa kamaanan, kung hindi sa kahinaan. Hindi ko na ito gagawing mahaba. Sabi ko mahina pero buo. Hindi ko gusto ng ganti. Ang gusto ko lang ay marinig mo, Marco. Tinanggal mo ako sa bahay pero hindi mo ako matatanggal sa katotohanan. At yon ang hindi mo kailanman mapapasa kamay. Tahimik na umupo si Lara, nakayuko. Si Marco, napahawak sa hulo, walang sumagot. Walang sumubok na magpaliwanag. Sa wakas, nagsalita si Attorney Ligaya. Mula ngayon, legal na protektado ang ari-arian ni Aling Nena. Kung gagalaw pa kayo, kasong kriminal na ito. At doon, naramdaman kong bumalik ang lakas ng loob ko, hindi sa paghihiganti, kung hindi sa pagmuling pagtayo. Lumipas ang ilang araw matapos ang harapang iyon. Tahimik na muli ang lahat. Pero hindi na iyon yung katahimikan ng takot. Iba na, parang hudyat ng pagtatapos. Isang umaga, naglakad ako papunta sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Bitbit ko ang susi at isang envelope. Hindi ko alam kung para magpaalam o magsara ng kabanata pero alam kong ito na ang huling beses kong pupunta ron. Pagbukas ko ng gate, nadatnan ko si Lara sa kusina, naguhugas ng pinggan. Si Marco naman nakaupo sa lamesa, parang batang nahuli sa kasalanan. Tahimik silang dalawa at kahit walang salita, ramdam kong bigat ng hiya sa pagitan namin. Tumigil ako sa may pintuan. Hindi na ako magtatagal, sabi ko. May sasabihin lang ako. Sabay inilabag ko sa mesa ang envelope. Ibebenta ko ng bahay. Halos sabay silang napatingin sa akin. Mawag naman, mabilis na sabi ni Marco. Dito ko lumaki, dito tayo. Dito rin ako itinaboy. Putol ko, mahinahon pero matalim. At mula nung gabi na yon, hindi ko na ito tinuring na tahanan. Hindi ko kayo sinisisi bilang mag-asawa pero hindi ko kayang tumira sa lugar na nagpapaalala sa akin kung gaano kadaling palitan ng isang ina. Tahimik silang dalawa. Si Lara, pinilit ngumiti. Kung gusto mo ng pera maaari naman tayong Napatawa ako pero may luha sa mata ko. Hindi ko ginagawa to para sa pera. Gagawin ko to para sa kalayaan. Kalayaan? Tanong ni Marco. Oo, sagot ko. Para makalaya ako sa galit, sa hiya at sa mga alaala ng pagtitiwalang sinira nyo. Ibebenta ko ang bahay pero hindi ko kukunin ng kita para sa sarili ko. Nakatingin lang sila, tila naguguluhan. Lahat ng makukuha ko, ibibigay ko sa isang foundation na tutulong sa mga babaeng kagaya ko, mga inang tinanggalan ng boses ng sarili nilang pamilya. Walang kumibo. Si Marco, napayuko. Si Lara napahawak sa pinggan. Ako naman, huminga ng malalim, humarap sa pinto at nagsabing, hindi ko kayo kailangang gantihan. Ang pagkatahimik na lang ang parusa nyo. At sa paglabas ko sa bahay, alam kong sa wakas, natapos na ako ron. Ilang linggo matapos kong sabihin kina Marco at Lara ang desisyon ko, tuluyan ko nang sinimulan ng proseso ng pagbebenta ng bahay. Sa tulong ni Attorney Ligaya, maayos ang lahat, legal, malinaw at walang puwang para sa kahit sinong makialam. Ang bawat pirma sa dokumento ay parang pagputol sa tanikala ng nakaraan. Sigurado ka ba, Nena? Tanong ni Tess habang magkasabay kaming pumipirma sa ahente. Ang bahay na yan, buong buhay mo rong inilaan. Ngumiti ako ng marahan. Oo, Tess, pero minsan, kailangan mong isuko ang lugar na nagpaalala ng sakit para makahanap ng panibagong tahanan sa sarili mo. Pagkatapos ng 2 linggong pag-aasikaso, tuluyang naibenta ang bahay. Nang pirmahan ko ang huling dokumento, may kakaibang gaan sa dibdib ko. Hindi kalungkutan, kundi ginhawa. Parang sa wakas, may pinto ang sinarado para hindi na muling masira. Dinala ko ang mga tseke sa opisina ni Attorney Ligaya. Doon ko ipinahayag ang plano kong tagal ko nang naiisip. Attorney, gusto kong gamitin ang lahat ng ito para gumawa ng maliit na foundation. Para sa mga babaeng pinabayaan ng sarili nilang pamilya, yung mga tulad ko,
Hindi para maghingante, kundi para makatulong. Ngumiti siya, yung tipong ngiti ng isang taong bihira kang purihin pero ngayong araw, saludo siya sa'yo. Napakaganda niyan, Aling Nena. Maari kitong tulungan sa legal na pagtatatag nito. Bibigyan natin ng pangalan. Habang pinag-iisipan ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan na naman. Pero ngayon, hindi ko na ito kinakatakutan. Pangangalanan nating Tinig Foundation, sabi ko. Para sa mga tinanggalan ng boses pero muling natutong magsalita. Tumango si Tess, medyo umiiyak. Nena, kung makita ka lang ng yumakong asawa mo ngayon, siguradong proud siya. Napatingin ako sa langit. Siguro nga, sabi ko. Kasi ngayon lang ulit ako lumaban. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa dignidad. Kinagabihan, habang nagtitimpla ko ng kape sa studio, tinanaw ko ang kalye. Sa labas may mga batang naglalaro sa ulan, nagtatawanan. Parang sinasabi ng langit, tama na, tapos na ang unos. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tahimik kong nasabi sa sarili ko, ito ang bagong simula ko. Ilang buwan ang lumipas, tahimik pero abalang mga araw ko. Ang Tinig Foundation ay unti-unting nabubuo. Maliit pa lang sa simula pero may malaking puso. Sa unang buwan, 3 babae ang lumapit. Lahat sila may kwentong katulad ko. Iniwan, pinagtabuyan o niloko ng sariling pamilya. Tuwing nagkukwento sila, nakikita ko ang sarili ko sa bawat luha at bawat ngiti nila. Ang isa, si Aling Perla, tinanggal ng anak sa bahay dahil masikip na raw. Ang isa pa, si Gina, nilipat ang pangalan ng lupa nang hindi niya alam. At habang nakikinig ako, alam kong ito na talagang minayunin ng lahat ng pinagdaanan ko. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng mga donasyong dumating, may kumatok sa pinto ng studio. Isang batang babae, may hawak na sobre. Aling Nena po, tanong niya. Galing po to sa barangay, pinapabasa sa inyo. Binuksan ko, sulat mula sa barangay council. Binabati namin ang Tinig Foundation sa matagumpay na unang buwan. Maraming kababaihan ang natutulungan. Asahan ang aming suporta. Ngumiti ako, hindi ko napigilan ng luha. Noon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng tuwa. Yung tahimik pero malalim na parang biglang gumaan ang lahat ng dinadala mo sa loob. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako ni Tess. Nena, napanood mo ba yung local news kagabi? I-feature nila ang foundation mo. Ang headline, Ina, itinaboy ng anak. Ngayon, tumulong sa ibang ina. Napahinto ako. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak. Tess, totoo ba yon? Oo, ang daming nagpaabot ng mensahe sa social media. Marami kang na-inspire. Sabi pa ng reporter, isa ka raw sa mga modern mothers na ginawang lakas ang sakit. Tahimik akong umupo. Tinanaw ang bintana. Sa labas, may dumadaan na jeep at naririnig ko ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye. Hindi ko kailangan ng palakpakan. Ang sapat na sa akin, may mga inang hindi na mag-iisa sa dilim. Habang tinitimpla ko ang kape, naisip ko, dati pagod akong magmahal. Pero ngayon, pagod akong hindi tumulong. Sa bawat babaeng lumalapit sa foundation, nakikita ko ang dating ako, sugatan pero buhay. At sa bawat pagngiti nila, naririnig ko ang pinakatahimik pero pinakamalakas na mensahe. Salamat, Aling Nena, dahil sa'yo, narinig ulit kami. Matagal kaming tahimik ni Marco. Tanging tunog ng ambon sa labas at mahihinang tiktak ng kutsarang humahampas sa baso ng kape ang narinig. Siya ang unang nagsalita. Ma, alam kong kahit anong sabihin ko, hindi mababawi yung ginawa ko. Sinira ko ang tiwala mo, pati pangalan mo. Pero gusto kong malaman mo, araw-araw kong pinagsisisihan yon. Tiningnan ko siya. Hindi ko nakita ang anak na dating palaging galit o matigas ang loob. Nakita ko ang isang lalaking basag. Humihingi ng kahit kaunting pag-asa. Bakit, Marco? Mahina akong tanong.
Bakit mo ako nagawang itapon sa sarili kong bahay? Pumikit siya, huminga ng malalim. Kasi gusto kong patunayan kay Lara na kaya kong tumayo bilang asawa. Gusto kong ipakita na marunong akong magdesisyon. Pero habang ginagawa ko yun, hindi ko na malayang inaapak-apakan ko na yung taong unang nagturo sa akin kung paano tumayo. Napakapit ako sa tasa ko. Sana sinabi mo noon. Sana kinausap mo ako bago ka nakinig sa iba. Tumulo ang luha niya. Takot ako takot akong mapagalitan mo. Takot akong mapahiya. Kaya pinili kong manahimik kahit alam kong mali. Tahimik kong tiningnan ng anak ko. Ang mga mata niya, pagod. Wala na ang dating yabang. Puro paghingi na lang ng tawad ang natitira. Marco, sabi ko sa wakas, hindi ako perpektong ina. Siguro may mga pagkakataon na naging mahigpit ako o masyado akong umasa na lagi kang tama. Pero kahit kailan, hindi ako tumigil magmahal. Tumingin siya sa akin, nagulat sa tono ko. Ibig sabihin, mapapatawad mo ako? Ngumiti ako, may luha sa pisngi. Oo anak, pinatawad na kita. Pero hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Ayokong dalhin ng galit hanggang sa huling araw ko. Tumanggo siya, humahagulgol. Salamat ma. Salamat. Ngunit agad kong idinugtong. Pero tandaan mo Marco, may mga sugat na hindi na ginagamot ng paghingi lang ng tawad. Ang ilan, kailangang pagdaanan. Kaya kung gusto mong bumawi, huwag sa salita. Bumawi ka sa gawa. Tumago siya ng mabigat. Gagawin ko ma, kahit gaano katagal. Paglabas namin ng cafe, tumigil na ang ulan. Sa ilalim ng mga ilaw ng Cubao, sabay kaming naglakad ng tahimik. Mag-ina pa rin. Pero ngayon, pantay na ang lakad. Lumipas ang ilang buwan mula nang muli kaming magkita ni Marco. Minsan siyang dumadaan sa Tinig Foundation nag-aalok ng tulong bilang volunteer. Tahimik lang. Walang pagmamayabang, hindi humihingi ng kapalit. Nakikita ko sa kanya ang pagbabago. Hindi sa salita kundi sa paraan niyang pagbitbit ng mga kahon, sa pagyuko niya sa mga inang tinutulungan namin, at sa bawat po at opo na matagal kong di narinig mula sa kanya. Isang hapon nakaupo ako sa maliit naming opisina, pinapanood ang mga babaeng abala sa paggawa ng mga produktong pambenta ng foundation. Sa dingding, nakasabit ang lumang litrato ng bahay na ibinenta ko. Dati, yun ang simbolo ng sakit. Ngayon, paalala na ng panibagong lakas. Pumasok si Tess, may dalang balita. Nena, may gusto raw makausap sa labas. Lumabas ako at nakita ko si Marco, may bitbit na maliit na paso ng halaman. Ma, mahina niyang sabi, para sa'yo to. Halaman lang yan, pero sabi nung nagbenta, pag inalagaan mo raw, kahit gaano katagal, tutubo ulit kahit matuyot. Gusto kong simbolo natin yan. Ngumiti ako, may luha sa mata. Salamat anak. Hindi dahil sa halaman kundi dahil marunong ka ng magtanim muli. Hindi ng kasinungalingan, kundi ng kabutihan. Tahimik kaming naupo sa parke na tapat ng foundation. Ang araw, unti-unti nang lumulubog. May mga batang naglalaro, may mga inang nagkukwentuhan. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal kong hinahanap. Kapayapaan. Ma, tanong ni Marco, anong plano mo pagkatapos nito? Ngumiti ako. Wala nang malaki. Gusto ko lang magtanim, mag-aral ulit ng pagkukwento para turuan yung mga inang na gustong magsulat ng sarili nilang karanasan. Kasi alam mo anak, kapag natuto ng tao kung paano magsalita, hindi na siya kailanmang mauutal pa sa harap ng kawalan. Tumanggo siya, tahimik. Habang naglalakad kaming pauwi, tiningnan ko ang langit. Dati puro kulimlim at ulan. Ngayon, kulay kahel. Payapa, tahimik, maganda.
At sa isip ko, boses ko na mismo ang narinig kong bumubulong. Hindi lahat ng pagtatapos ay wakas. Minsan, ito ang simula ng tunay na tahanan. Yung tahanang nasa loob mo. Sa huling sandali, napangiti ako. Sa wakas, tapos na ang bagyo.